Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Lyle, Crocodile. Halina't simulan na natin. Sa New York City, sinusubukan ni Hector na sumikat bilang isang showman, dalubhasa siya sa magic, pagkanta, at pagtugtog ng piano. Sa kasamaang palad, wala nang gustong kumuha sa kanya, kilala na siya ng lahat ng may-ari ng teatro at mga taong namimili sa audition, at alam nilang wala na siyang maya-alok. Pakiramdam niya kailangan niya ng bagong ideya, kaya bumisita si Hector sa isang tindahan ng mga kakaibang alagang hayop upang maghanap ng maaaring isama sa entablado. Nang makarinig siya ng kakaibang boses na kumakanta, sinundan niya ito at natuklasan ang isang sanggol na buwaya na umaawit sa loob ng kanyang kulungan. Naisip ni Hector na perpekto ito at agad niya itong binili. Pinangalanan niya itong Lyle, hango sa kupas na karatula sa kulungan. Pag-uwi nila, napatunayang mahiyain si Lyle at hindi nagsasalita, ngunit nang tugtugan siya ni Hector, nagbukas siya at sumama sa pag-eensayo ng kanta at sayaw. Ang susunod na hakbang ay ang pagrerenta ng teatro para sa kanilang pagtatanghal bilang bagong tambalan. Dahil wala ng pera si Hector, isinangla niya ang kanyang bahay bilang garantiya. Matapos ang maraming ensayo at pagdidikit ng mga poster sa buong lungsod, dumating ang araw ng palabas. Ngunit inatake ng takot si Lyle sa entablado at hindi kumilos sa harap ng mga tao. Lubusang pumalpak ang palabas at napilitan si Hector na ibigay ang bahay. Iniwan niya si Lyle na nakatago sa attic habang siya'y naglakbay upang maghanap ng pera. 18 buwan ang lumipas at lumipat ang pamilyang Prim sa dating bahay ni Hector. Si Mr. Prim ay isang guro sa matematika na hirap kontrolin ang kanyang mga estudyante, at si Mrs. Prim ay isang may bahay na nakapagsulat ng maraming cookbook tungkol sa masustansyang pagkain, na tila kinahuhumalingan niya. Ang anak nilang si Josh ay may matinding pagkabalisa at maraming kinatatakutan, kaya hindi siya masaya sa paglipat sa isang malaking lungsod na puno ng panganib. Pagdating pa lang nila, nakilala nila ang kapitbahay sa ibaba na si Mr. Grumps at ang pusa nitong si Loretta, na tila hindi gaanong gusto ang kanyang amo. Si Grumps ay istrikto at laging nagrereklamo sa halos lahat ng bagay. Hindi siya nag-aksaya ng oras na paalalahanan ang bagong pamilya na sundin ang mga patakaran ng tirahan kung ayaw nilang kasuhan. Masayang-masaya ang mga magulang sa bagong bahay at sinubukan ni Mr. Prim na gawing mas komportable ito sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga alaala noong siya'y kampyon sa wrestling. May sariling palapag si Josh, ngunit ayaw niya ito dahil gabi-gabi ay may naririnig siyang kakaibang ingay mula sa attic. Nagpasya siyang mag-imbestiga at doon niya natagpuan si Lyle sa loob ng isang salaming kahon, nagpapanggap na parang manika. May sulat din mula kay Hector na humihiling sa bagong nakatira na alagaan si Lyle dahil ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Inakala ni Josh na peke si Lyle at hindi muna ito pinansin. Kinabukasan, sinamahan ni Mrs. Prim si Josh sa mataong mga kalye ng New York at sa siksik ang subway upang tulungan siyang harapin ang kanyang kaba at masigurong makapasok siya sa klase. Sa paaralan, hindi maganda ang naging simula ni Josh nang hindi sinasadyang mabangga niya ang grupo ng mga mananayaw na pinamumunuan ni Trudy habang nagre-record sila para sa social media. Naging malungkot ang buong araw niya dahil hindi siya marunong makisalamuha, kaya mag-isa siyang kumain at nagpalipas ng oras. Pag-uwi, naghanap siya online ng mga paraan kung paano magkaroon ng kaibigan at sinundan ang channel ni Trudy. Sa sandaling iyon, lumitaw si Loretta sa bintana upang uminom ng gatas na iniwan ni Josh. Pinapasok niya ito para may kasama siya. Nang muling marinig ang kakaibang ingay mula sa attic, isinama niya si Loretta upang mag-imbestiga. Doon nila nadatnan si Lyle na gumagalaw. Agad sumitsit si Loretta at umatake. Nabigla si Lyle at nang ibukan niya ang bibig, aksidenteng napasok ang pusa at nalunok. Napasigaw si Josh at natakot si Lyle, kaya tumakbo ito palabas ng bintana. Kinailangan ni Josh na sundan siya sa fire escape kahit takot siya sa matataas na lugar. Habang nagiging kaina-hinala si Grumps dahil sa ingay, hinabol ni Josh si Lyle sa buong lungsod hanggang sa makarating sila sa isang madilim na eskinita kung saan may nagtangkang magnakaw sa kanya. Hindi kayang iwan ni Lyle si Josh sa panganib, kaya tinakat niya ang magnanakaw sa isang malakas na ungol. Nang makaalis ang lalaki, nailuwan ni Lyle si Loretta. Hinikayat ni Josh si Lyle na manatili at samahan siyang makauwi. Kinabukasan, habang nag-aayos si Mrs. Prim ng mga sangkap mula sa mga kahon, nakakita siya ng tsokolateng cherry na gusto niyang itapon dahil hindi raw ito masustansya. Nalungkot si Mr. Prim dahil dati ay paborito niya iyon, kaya nagpanggap lamang siyang itinapon ang mga ito.
Samantala, umakyat si Josh sa attic upang pasalamatan si Lyle at binigyan ito ng paborito niyang card mula sa kanyang hero deck. Dahil kay Lyle, mas naging matapang si Josh at nag-isa na siyang sumakay ng subway papasok sa paaralan. Nang makauwi si Mrs. Prim, nanood siya ng mga lumang video ng pamilya at inisip kung unti-unti na ba niyang nawawala ang kanyang anak. Nakita ito ni Lyle habang palihim na gumagala sa bahay. Nang magsimulang umiyak si Mrs. Prim, sinubukan siyang pasayahin ni Lyle sa pamamagitan ng paglalagay ng supot ng tsokolateng cherry sa pintuan ng hindi nagpapakita. Sa kasamaang palad, itinapon din ito ni Mrs. Prim. Sa paaralan naman, nasa library si Josh at nagbabasa tungkol sa mga buhaya nang makita niya si Trudy. Sinubukan niyang kaibiganin ito ngunit naging awkward pa rin siya. Inamin ni Trudy na tingin niya ay kakaiba si Josh, ngunit sinundan pa rin siya sa social media. Kinagabihan, muling lumabas si Josh kasama sina Lyle at Loretta para sa panibagong pakikipagsapalaran. Tinuruan siya ni Lyle na harapin ang kanyang takot sa mga maruruming bagay at naghanap sila ng pagkain sa labas ng mga restoran hanggang makapaghanda sila ng munting handaan sa bubong ng kanilang gusali. Nag-alinlangan si Josh dahil sanay siyang kumain ng masustansya lamang, ngunit napahanga siya ni Lyle sa lasa ng matatamis na pagkain. Habang sinusubukan ni Josh ang mga pagkain hindi pa niya natitikman noon, ikinwento niya kay Lyle ang kanyang buhay. Kabilang na ang katotohanan ng stepmom niya si Mrs. Prim dahil namatay ang kanyang tunay na ina noong 2 taong gulang pa siya. Maraming ikinwento si Josh ngunit nalungkot siyang hindi makasagot si Lyle. Upang mapasaya siya, nagsimulang kumanta si Lyle at nagtanghal pa ng munting palabas na nagturo kay Josh ng ilang sayaw. Kinabukasan, napansin ni Grumps na hindi maganda ang pakiramdam ni Loretta dahil nakakain ito ng mga hindi dapat. Samantala, hinanap ni Mrs. Prim si Josh at natuklasan niyang nakatulog ito sa attic katabi ang isang napakalaking buwaya. Sa sobrang takot, sinubukan ni Mrs. Prim na ilayo si Josh, kaya sumunod si Lyle sa kanila at bahagyang kumanta upang ipakitang hindi siya mapanganib. Hindi pa rin kumbinsido si Mrs. Prim at hinayla si Josh palabas ng bahay para dalhin sa paaralan habang sinusubukang tawagan si Mr. Prim para humingi ng tulong. Dahil dito, nagbukas ng damdamin si Josh at ipinaliwanag na si Lyle ang una niyang naging kaibigan sa lungsod at pinaparamdam nito na normal siya. Dahil ang gusto lang ni Mrs. Prim ay maging masaya ang kanyang anak, pumayag siyang manatili muna si Lyle. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang muli ang supot ng tsokolateng cherry sa sahig kaya itinapon niya ito ulit. Maya-maya, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa banyo. Pagpasok niya, nakita niyang naliligo si Lyle at muli siyang nataranta at tumakbo pabalik sa kusina, sinasabing parang hindi ito tama. Para pakalmihan siya, nagsimulang kumanta si Lyle ng bagong kanta habang nagluluto. Sinasabi ng mga liriko na kailangan ng buhay ng mas maraming tamis at sorpresa kaysa sa paulit-ulit na rutina tuwing umaga. Nang malasahan muli ni Mrs. Prim ang asukal, naalala niya ang dati niyang pagmamahal sa pagluluto. Di nagtagal, sabay na silang nagbe-bake at kumakanta ni Lyle, at muli siyang nagsaya tulad ng dati. Nagsimula rin siyang magpinta muli, at nang matulog siya, napakasaya niya kaya nagsimulang maghinala si Mr. Prim. Pag-uwi ni Josh mula sa paaralan, nadatnan niyang kumakanta ang kanyang ina kasama si Lyle at natuwa siya rito. Mula noon, isinama na rin nila si Mrs. Prim sa kanilang mga gabi-gabing pakikipagsapalaran sa paghahanap ng pagkain. Dahil sa ingay na ginagawa nila, lalo namang naging praning si Grumps at nagpakabit ng mga security camera sa labas ng kanyang mga bintana. Isang umaga, napansin ni Mr. Prim na pizza ang kanilang almusal at tuluyan na siyang napuno. Sinabi niyang napapansin niyang nagbago ang kanyang asawa at nagtanong kung may iba na ba itong minamahal. Wala nang magawa si Mrs. Prim kundi sabihin ang totoo tungkol kay Lyle upang maiwasan ang maling akala. Pagkakita pa lang niya sa buwaya, natarante si Mr. Prim at sinubukang tumakbo palabas, ngunit pagbukas niya ng pinto ay nagulat siyang makita si Hector sa labas. Nasaktan si Lyle dahil iniwan siya noon at ayaw muna niyang makita si Hector, ngunit mabilis siyang napalambot nito sa pamamagitan ng pagpapaalala ng mga kantang dati nilang pinagsasaluhan. Tinawagan ni Mrs. Prim ang kanilang landlord at nalaman niyang bahagi ng kasunduang kapalit ng bahay ay maaari pa ring manatili si Hector doon ng 15 araw bawat taon, kaya sa attic siya matutulog kasama si Lyle. Dahil dito, madalas silang nagpupuyat sa pagkanta, na nagpapahirap sa pagtulog ni na Mr. Prim at Grumps. Dumating ang family day kinabukasan ngunit nagpa siya si Mr. Prim na magjogging mag-isa dahil hindi pa rin siya sanay sa mga pagbabagong ito.
Samantala, isinama ni Hector sina Mrs. Prim at Josh at sinabing maaari nilang dalhin si Lyle basta magsuot ito ng Gators team na t-shirt upang walang maghinala na totoong buwaya ito. Naglibot silang apat sa mga kilalang lugar sa lungsod at nag-enjoy ng husto. Pagbalik ni Mr. Prim, nadatnan niyang masayang naglalaro ang lahat. Bagamat naguguluhan pa rin siya, nagpasya muna siyang baliwalain ito. Sinundan siya ni Lyle at ibinigay ang kanyang lumang wrestling uniform, hinamon siyang makipagbuno at nagpanggap pang matalo upang mapasaya siya. Dahil dito, nabawi ni Mr. Prim ang kanyang kumpiyansa at nagawa niyang kontrolin ang kanyang mga estudyante. Natuwa na rin siyang kasama sina Lyle at Hector. Isang hapon, nagpasalamat si Hector sa pamilya sa pamamagitan ng isang kahangahangang magic show at hinikayat pa ang nag-aatubiling si Lyle na kumanta kahit isang kanta lang. Comfortable si Lyle dahil gusto niya ang mga Prim, ngunit inisip ni Hector na handa na siyang bumalik sa entablado. Nang balakin niyang isama si Lyle sa isa pang talent contest, tumutol si Josh at ipinaliwanag na ang kailangan ni Lyle ay pamilya at tahanan. Hindi sumang-ayon si Hector at sinabi niyang ang tadhana ni Lyle ay maging showman, saka ito isinama sa kanyang bisikleta. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Hector na may masamang balita, muli na namang natulala si Lyle sa entablado. Niyakap ni Josh ang kaibigan upang aliwin ito at sabihing kahanga-hanga siya anuman ang mangyari, habang palihim namang tumalon si Hector palabas ng bintana upang maghanap ng pera pambayad sa utang. Kinabukasan, kinaladkad ni Grumps ang pamilya Prim sa isang home meeting upang paratangan silang may itinatago at hikayatin ang ibang kapitbahay na paalisan sila. Hindi alam ng mga Prim kung paano ipagtatanggol ang ingay na dulot ni Lyle, ngunit nailigtas sila ni Hector nang ihinto niya ang pulong at ibunyag na nagpakabit si Grumps ng mga kamera nang walang pahintulot. Galit na pinaalis ni Grumps ang lahat at nangakong maghihiganti. Nagpasalamat ang pamilya kay Hector ngunit mabilis itong nawala. Di nagtagal, nalaman nila kung bakit dumating ang Wildlife Control upang hulihin si Lyle matapos ibenta ni Hector ang impormasyon. Desperadong nakiusap si Josh kay Lyle na kumanta upang patunayang hindi siya mabangis, ngunit hindi pa rin ito makakanta sa harap ng mga estranghero at dinala siya sa zoo. Nakita ito ni Grumps at nagkaroon ng sapat na ebidensya para aidmande sila. Kinabukasan, dinalaw ng pamilya si Lyle sa zoo. Nais siyang iligtas ni Josh ngunit ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na maaaring ito na ang mas mabuti dahil may mga eksperto at kapwa buwaya roon. Dahil dito, inatake ng panik si Josh at nawalan ng malay. Gabing iyon, mag-isa si Lyle sa isang sulok, kumakanta dahil hindi siya makaugnay sa ibang buwaya. Samantala, aalis na sana si Hector dala ang kanyang pera. Ramdam ang pagkawala ni Lyle, itinabi ni Mr. Prim ang kanyang wrestling uniform. Nawala ng inspirasyon si Mrs. Prim sa pagpipinta, hindi kumakain si Loretta, at umiiyak na nakatulog si Josh sa kama ni Lyle. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Trudy si Josh at sinabing sasali ang kanilang dance group sa isang talent show. Napansin niyang malungkot si Josh at ibinahagi ang kwento ng kanyang alagang rattlesnake na nawala ng 6 na linggo ngunit natagpuan din ng kapitbahay. Ipinakita niyang may mga himalang nangyayari. Kinagabihan, nadatnan ni Josh si Hector sa labas ng bahay. Ipinaliwanag nitong natakot at nangailangan siya kaya nagkamali, ngunit nagsisisi siya at kailangan nilang isantabi ang alitan upang mailigtas si Lyle. Hindi pa rin naniwala si Josh. Hindi sumuko si Hector at mag-isa siyang nagpunta sa zoo. Pinasasan niya ang sarili sa rehas at nang dumating ang gwardya, nilinlang niya ito gamit ang magic at siya ang pinasasan, kaya nakuha niya ang susi ng zoo. Pumasok siya sa kulungan ng mga buwaya ngunit hindi siya pinansin ni Lyle at unti-unting lumapit ang iba pang buwaya. Dumating si Josh ngunit tumangging tumulong hanggat hindi humihingi ng tawad si Hector. Sa wakas, inamin ni Hector na ginamit niya si Lyle at nangakong hahayaan na itong mamuhay kasama ang tunay niyang pamilya, ang mga Prim. Dahil dito, pumayag si Lyle na tumakas kasama nila. Umaga na nang makalabas silang tatlo at napalibutan sila ng mga pulis. Iminungkahi ni Hector na tumakas gamit ang kanyang bisikleta, ngunit sinabi ni Josh na hindi pwedeng habang buhay silang nagtatago, kailangan nilang ipakita sa mundo kung sino talaga si Lyle. Biglang dumaan ang isang bus na nag-aanunsyo ng talent show na sasalihan ni Trudy at naisip ni Josh na iyon na ang pagkakataon nila. Habang inaabala ni Hector ang mga pulis gamit ang magic, sumakay sina Josh at Lyle sa bisikleta. Natakot si Josh magmaneho ngunit pinatapang siya ni Lyle sa pamamagitan ng pagpapakita na nasa kanya pa rin ang hero card na ibinigay nito noon. Kahit sablay ang pagmamaneho, nakarating sila sa Times Square at tinawagan ni Josh si Trudy upang pagbuksan sila ng backstage door.
Nagulat si Trudy nang makita si Lyle ngunit tinulungan sila at ibinigay pa ang pwesto niya sa contest. Nakapuwersa silang makapasok sa entablado at nagpanik ang lahat nang makita ang totoong buwaya. Dahil dito, muling natulala si Lyle lalo na nang dumating ang pulis at animal control. Upang palakasin ang loob niya, nagsimulang kumanta si Josh kahit takot at sintanada. Dahil sa tapang ng bata, nalampasan ni Lyle ang kanyang takot at nagsimulang umawit, kasama pa ang grupo ni Trudy bilang backup dancers. Nagustuhan siya ng audience at hurado at umurong ang mga pulis. Makalipas ang isang buwan, nasa korte ang pamilya Prim dahil indicted sila ni Grumps sa pag-aalaga ng kakaibang hayop na ilegal. Mukhang papanigan ng hukom si Grumps ngunit bago siya magdesisyon, dumating si Hector na may dalang balita. Sa tulong ni Loretta, nabawi niya ang orihinal na titulo ng bahay na ninakaw ni Grumps. Nakasaad doon na ang bahay ay pagmamayari ng kanyang lola na nagtatag ng New York City Zoo, at dahil dito ay binigyan ito ng espesyal na pahintulot ng lungsod na mag-alaga ng anumang kakaibang hayop. Agad na nagpa siya ang hukom pabor sa pamilya Prim. Sa gitna ng selebrasyon, iniwan ni Loretta si Grumps at lumipat sa kanila. Ilang araw pa ang lumipas at nagbakasyon ang pamilya kasama sina Lyle at Loretta. Medyo nadismaya si Hector dahil marami na siyang nabook na palabas para kay Lyle, ngunit nalutas din iyon nang lapitan siya ni Trudy at ipakita ang perpektong kapalit, ang kanyang rattlesnake na mahusay palang mag-beatbox. Dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.